Marshall Peak. Kabanata 5287, Mga buhay na bangkay. Kailangang sabihin na ang Black Ink Clan ay gumawa ng tamang desisyon sa pagkakataong ito. Dahil ang tao na ito ay tumakas muli sa Black Ink Nest, at muli ay hindi maaaring mapatay ng mabilis, kailangan nilang putulin ang anumang pagkakataong makatakas siya. Walang kaluluwa ang hindi maaaring patayin, ito lamang ay nabigo nilang makuha ang kanilang mga pagkakataon kapag mayroon sila. Hanggat nagagawa nilang matrap ang human soul avatar sa Black Ink Nest space. Kung gayon ay magagawa nila ang anumang gusto nila sa kanya. Lalo na ngayong ginamit ng tao ang kanyang mga artifact ng karayom ng 2 beses sa isang hilera at hindi magagamit ang mga ito sa isang pangatlo. Oras. At para masil ang espasyo ng Black Ink Nest. Ang Territory Lords ay walang choice kundi si Chekong at Hongdi, 2 Territory Lords, ang manguna sa pakikipagpulong sa Royal Lord para humiling ng tulong sa huli sa kritikal na sandali. Ang buong Black Ink Nest space ay isang platform na nag-evolve mula sa kamalayan ng Black Ink Nest ng Royal Lord, sa simula. Naturally, ang karapatang pumasok at umalis sa puwang na iyon ay nasa kamay ng maharlikang Panginoon. Kung ganap nilang tatakan ang espasyong ito, kailangan nilang magkaroon ng kooperasyon ng Royal Lord. Nang walang pahintulot ng Royal Lord, ang Territory Lords ay walang kontrolin ito. Gayunpaman, sa pahintulot ng Royal Lord, maaari silang gumamit ng simpleng secret technique para i-seal up ang Black Ink Nest space. Nang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyong ito. Nagpakawala ang Royal Lord ng sunod-sunod na sumpa at pang-iinsulto sa kanyang nakakadismaya sa mga sakop ng Territory Lord, ngunit wala rin siyang pagpipilian kundi ang makipagtulungan. Ang mga araw ay naging malupit sa Royal Lord. Ang kanyang mga pinsala ay natambak ng walang pagkakataon na makapagpahinga at gumaling. At ngayon ay nahaharap siya sa isang bulok na problema, na natural na naglalagay sa kanya sa masamang kalooban. Sa kabutihang palad, hindi niya masyadong inilabas ang kanyang galit sa kanyang mga nasasakupan na Territory Lords, na nagbigay daan kay Chekong at Hongdi na makahinga ng maluwag. Matapos kumpirmahin na si Yang Kai ay nakapasok na sa kalawakan. Ang Territory Lords ay nagpadala ng salita sa labas patungo sa Territory Lord na naghihintay na naka-standby sa loob ng Royal Lord's Black Ink Nest ay ma-activate ang kapangyarihan nito upang isaraan G espasyo. At ihiwalay ito sa labas. Kung hindi nila ito ginawa, matagal nang nakita si Yang Kai. Habang ang kakaibang espasyo ay ganap na natatakan. Sa gitna ng Black Ink Nest na pagmamay-ari ng humans, si Ouyang Lai at ang kanyang disciple, na naghihintay sa pagbabalik ni Yang Kai, ay agad na namutla. Napabuntong hininga si Gang Lian, pinarangalan na guro, kapatid na Yang siya. Si Ouyang Lai ay may seryosong tingin din sa kanyang mukha at humakbang pasulong upang subukang mas maunawaan ang sitwasyon, ang hitsura sa kanyang mukha ay patuloy na nagbabago. Ngayon lang, nawala ng tuluyan ang mga pag-awit ng kaluluwa ni Yang Kai na dapat sana ay maramdaman nila. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay wala na ang kanyang kaluluwa. Kahit nandito pa ang katawan niya, isa na lang itong buhay na bangkay. Ito ay isang malinaw na senyales na may nangyari kay Yang Kai sa loob ng Black Ink Nest space. Nang maisip ni Ouyang Lai ang sinabi ni Yang Kai kanina, tila inaasahan niya na may kakaibang mangyayari sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang pag-unlad na ito ay higit pa sa inaasahan nila, na ang kaluluwa ni Yang Kai ay talagang naglalaho. Ano na ang gagawin nila ngayon? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagpakita ng pagkabalisa si Ouyang Lai. Mula sa naramdaman niya, ang kaluluwa ni Yang Kai ay talagang ganap na nawala. Hindi niya lubos maisip kung saan ito matatagpuan. Mga ad ng Pub Future. 2 beses dati. Kahit na medyo malabo ang kaluluwa ni Yang Kai pagkatapos pumasok sa Black Ink Nest space. Nararamdaman pa rin ni Ouyang Lai ang isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nito at ng kanyang katawan. Hanggat umiiral ang koneksyon na iyon, ayos lang si Yang Kai. Gayunpaman, ang koneksyon na iyon ay naputol na ngayon. Ngunit kung tunay na nawasak ang kanyang kaluluwa, walang paraan para manatiling matatag ang aura ng katawan ni Yang Kai.
Ang pinakamalamang na senaryo ay ang agarang kamatayan o kumpletong demensya. Kakaibang sapat, ang aura ng katawan ni Yang Kai ay nanatiling ganap na hindi nagbabago. Nagdulot ito ng pagkalito kay Ouyang Lai kung ano ang nangyayari. Matapos mag-isip ng ilang sandali, inutusan niya si Gang Lian na bantayang mabuti ang katawan ni Yang Kai habang siya ay umalis sa isang iglap upang makakita siya ng ilang 8th Order Open Heaven Realm Masters na bihasa sa Soul Cultive Asian para makita kung ano ang nangyayari. Matutuklasan mo ang pagsisimula ng nilalamang ito sa N0V at Elban. Habang abala si Ouyang Lai, si Yang Kai ay tumatakas na parang baliw habang pilit na tinitiis ang sakit sa pagpunit sa kanyang kaluluwa. Wala siyang choice kundi tumakbo dahil isang old ancestor lang ang makakalaban sa pinagsamang pag-atake ng 6 na Territory Lords at 2 8th Order Black Ink Disciples. Hindi pa banggitin na ang kanyang soul ay nakaranas na ng kritikal na pinsala mula sa paggamit ng soul-rending thorns. Iyon ang mahirap na bahagi tungkol sa kakaibang espasyong ito na nilikha ng kamalayan ng Black Ink Nest. Tila ito ay parehong malaki at maliit, na walang tiyak na hugis, na nagpahirap sa pagtakas ni Yang Kai. Iyon ay dahil kahit anong pilit niyang tumakbo, anumang oras ay maaabutan pa rin siya ng mga atake ng kanyang kaaway. Sa loob lamang ng ilang paghinga, naramdaman ni Yang Kai na hindi na siya makatakbo. Ang kanyang buong soul avatar ay punit-punit na lubhang nakaapekto sa kanyang kakayahang mag-isip at naging dahilan upang siya ay magkamali sa kanyang paghuhusga na nagpulala sa kanyang mga pinsala. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mapapahamak siya. Desperado na nakahawak sa huling bahagi ng kamalayan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na mag-alinlangan pa nang makita niya ang mga pag-atake na dumarating sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sa wakas ay ipinatawag niya ang soul-warming lotus na kanina pa niya itinatago. Isang 7 kulay na liwanag ang namulaklak, at sa isang iglap, isang 7 kulay na lotus ang lumitaw sa kakaibang espasyo. Ang lotus ay lumitaw sa anyo ng isang usbong na malapit ng mamulaklak, na bumabalot sa gutay-gutay na kaluluwa ni Yang Kai. Ang mabangis na pag-atake ng spiritual energy ay tumama sa 7 kulay na lotus. Ngunit hindi nagdulot ng pinsala dito sa anumang paraan, na bumubuo lamang ng mga maliliit na alon sa ibabaw ng mga talulot nito. Ang soul-warming lotus ay isang supreme treasure, na tatangi sa universo. Maaaring hindi ito makapagpakita ng maraming lakas sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ngunit sa Black Ink Nest Space, kung saan pinasyahan ng spiritual energy ang lahat, walang pinakamatibay na depensa na umiiral. Wala sa mga pag-atake ng 8th Order Black Ink Disciples o ng Territory Lords ang makalusot sa proteksyon nito. Mabilis na napagtanto ng Black Ink Clan ang hindi pangkaraniwang pagbabagong ito, total wala namang bulag sa kanila. Sino ang hindi makakakita sa nakasisilaw na 7 kulay na lotus na biglang lumitaw? Sa kanilang pagkabigla at kawalan ng pag-unawa. Habang mukhang maislan at marupok. Ang bagay na ito ay walang katulad na solid, na nananatiling ganap na hindi apektado habang ito ay tahimik na lumilipad sa kawalan gaano man kalakas ang kanilang mga pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang pambobomba. Pinalibutan ng 6 na Territory Lords at 2 8th Order Black Ink Disciples ang soul-warming lotus, pinagmamasdan ito ng maingat. Ano ito? Tanong ni Hongdi. Pinagmasdan niya ang bulaklak na lotus na ito na biglang lumitaw upang protektahan ang tao na papatayin nila. At ang katotohanang hindi nila ito masisira kahit na may 8th nangungunang masters ng Black Ink Clan na nagsanib puwersa ay natural na nag-iwan sa kanya ng inis. Gayunpaman, hindi niya nakilala kung ano ang lotus flower na ito. Kung kahit na hindi niya ito makilala, hindi na kailangang banggitin ang iba pang mga Territory Lords. Mga ad ng Pub Future. Ang tanong ngayon ay kailangang pumunta sa 2 nakaligtas na Black Ink Disciples para sagutin. Bahagyang nakasimangot ang isa sa kanila na anyong matandang lalaki. Habang pinagmamasdan niyang mabuti ang soul-warming lotus. Isang malabong hula ang pumasok sa kanyang isipan, gayunpaman, hindi pa niya nakita ang kayamanang ito noon, kaya hindi siya nang ahas na makatiyak. Naitanong na lang niya sa kasama, ito naman, di ba? Dapat tama ang matandang guro na ito.
Ang isa pang 8th Order Black Ink Disciple ay tumango, ito ay gaya ng sinasabi ng mga tsismis. Kung totoo nga iyon, ipinapaliwanag nito kung bakit ang taong ito ay walang takot na mapinsala ang kanyang kaluluwa. Hindi na mabibilang sa pagkakataong ito. 2 beses nang nilusob ni Yang Kai ang Black Ink Nest Space na ito at ginamit ang Soul Rending Thorn ng 4 na beses, pumatay o labis na nasugatan ang 4 na Territory Lords. Nakakaalarma ang gayong pagiging agresibo, ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang kakayahan niyang makabangon mula sa kanyang mga pinsala. Ang kaluluwa ng lalaking ito ay nasugatan ng malubha, ngunit bumalik siya sa pagtakbo at pagtalon pagkatapos lamang ng 3 taon ng paggaling. Walang spirit pill o mahalagang kayamanan ang posibleng magkaroon ng ganoong epekto, gaano man sila kahusay, maliban sa isang maalamat na bagay. Magsalita ng malinaw, ano ba talaga ang bagay na ito? Tanong ni Hongdi sa mabagsik na boses. Ito ang pinaka-ikinainis niya sa humans. Para silang palaging nag-uusap sa paikot-ikot na paraan, na hindi ka nais-nais pakinggan. Yumuko ang matanda, nag-uulat kay Sir, kung hindi mali ang katulong na ito, dapat ay ito ang napapabalitang Soul-Warmang Lotus. Soul-Warmang Lotus, kumunat ang noo ng Territory Lord. Kahit na siya ay nakikitungo sa human race sa loob ng hindi mabilang na mga taon at natutunan ang marami sa kanilang mga gawi. Hindi pa rin siya masyadong malinaw tungkol sa ilan sa mga mas malabong tsismis ng human race, hindi pa banggitin ang isang bagay tulad ng Soul-Warmang Lotus na karaniwang isang gawa-gawa. Pag-iral. Maging ang mga masters of the human race mismo ay makikita lamang ang ganoong bagay na naitala sa mga sinaunang aklat at hindi kailanman sa totoong buhay. Sinasabi na mayroong 2 kataas-taasang kayamanan sa anyo ng mga kambal na lotus na tumutubo ng magkatabi, paliwanag ng matanda. Ang isa ay ang flawless purifying golden lotus na nagbibigay sa may hawak ng isang walang kapintasang katawan. Hindi tinatablan ng lahat ng mga dumi, na nagpapahintulot sa kanila upang makakuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap sa kanilang paglilinang. Ang pangalawa ay ang Soul-Warmang Lotus na, kahit na walang silbi para sa pisikal na katawan ng isang tao, ay kayang protektahan at suportahan ang kanilang kaluluwa. Sa ilalim ng pagpapakain ng Soul-Warmang Lotus, ang soul ng may hawak nito ay patuloy na lumalakas. At gaano man kalubha ang pinsala na natamo sa kanilang soul. Hanggat hindi ito ganap na nawasak, ang Soul-Warmang Lotus ay maaaring pahintulutan ang may hawak nito na mabilis na makabawi sa kanilang peak. Ang 2 kataas-taasang kayamanan na ito ay natatangi, na may isa lamang sa bawat isa na umiiral. Kapag nahanap na ang una, hindi na muling lilito ang isa pa. Hindi pa banggitin, karamihan ay hindi pa sila nakita noon, marami ang hindi pa nakarinig ng kanilang pag-iral. Ang nakikita ni Sir sa harapan mo ngayon ay ang Soul-Warmang Lotus ng alamat. Ganoon ba kamahal? Tanong ng isang Territory Lord. Mataimtim na tumango ang matandang lalaki, ang kataas-taasang kayamanan ng langit at lupa ay hindi mabibili ng halaga, na walang halaga. Maliban kung ang isang tao ay may malaking pagkakataon at magandang kapalaran, hinding-hindi niya ito maaangkin. Napahawak si Hongdi sa kanyang baba sa pag-iisip. Kung ganoon nga, ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nakatakas sa kamatayan ang taong ito at nakabalik ng hindi nasaktan ay lahat ng ito ay dahil sa pagpapakain at proteksyon nitong Soul-Warmang Lotus. Talaga, tumango ang matanda, ang Soul-Warmang Lotus daw ay unang namumulaklak na may 3 kulay, pagkatapos ay 5, at pagkatapos ay 7. Ang nakikita ng mga sir bago mo ay ang 7-colored Soul-Warmang Lotus, na nagtatampok sa tuktok nito. Malamang na ang taong ito ay nagmamay-ari ng kayamanang ito maraming taon na ang nakararaan, kung hindi, imposible na lamang na inalagaan niya ito sa 7 kulay nitong anyo. Sa pagpapakain ng gayong supreme treasure, natural na hindi siya matatakot sa anumang uri ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Ang mga Territory Lords ay lahat ay may pangit na hitsura sa kanilang mga mukha ngayon. Sa ganoong kayamanan, nakakatuwa na naisip pa nilang napatay si Yang Kai sa unang pagkakataon. Tamang-tama na ngayon na pagkaraan lamang ng 3 taon ay bumalik na siya sa buong lakas at maaaring bumalik sa magkakatay ng 2 pang Territory Lords.
Kung hindi pa nila nasilyuhan ang Black Ink Nest Space sa pagkakataong ito at pinilit siyang ipatawag ang Soulwormang Lotus para mapanatili ang kanyang buhay. Mapapansin ay hindi pa rin nila nalaman ang sitwasyong kinakaharap nila. Kumunat ang noo ni Hongdi, walang ginagawa ang lalaking ito. Sa tingin ko ang kanyang kaluluwa ay masyadong napinsala, kaya siya ay dapat na nagpapahinga sa loob ng bulaklak ng lotus. Based on our previous experiences, aabutin lang siya ng 3 years para tuluyang gumaling. Pagkatapos, tiyak na gagamitin na naman niya ang mga masasamang artifact na iyon laban sa atin. Kailangan nating gumawa ng paraan para harapin siya bago iyon. Mayroon bang anumang ideya? Natahimik ang lahat ng Territory Lords, at ang dalawang Black Ink Disciples ay natahimik din. Nakita nilang lahat ang nangyari. Ang mga pag-atake ng 6 na Territory Lords at 2 8th Order Black Ink Disciples ay hindi man lang makagambala sa Soulwormang Lotus. Kaya ang pagsisikap na masira ang mga depensa nito ay malinaw na pag-aaksaya ng oras at lakas. Isang Territory Lord ang nagmungkahi, bakit hindi natin subukang umatake muli? Magagawa na lang niya ang mga pag-atake natin ngayon nang hindi makaganti, kaya gaano man kalakas ang Soulwormang Lotus na ito, dapat ay may limitasyon kung gaano ito katagal. Baka masira natin. Napakunot noo ang mukha ng matanda habang umiiling, isa itong Kat-Anji tanging Supreme Treasure, sayang kung basagin ito. Mas mainam kung makakabawi tayo at ma-refine ito. Humanga si Hongdi sa kanyang mungkahi, iyon ay isang makatwirang pag-iisip. Kung ang kayamanang ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kaluluwa ng isang tao, kung gayon ang ating Black Ink Clan ay maaari ding gamitin kung ito. Kung maaari nating ganapin ito, hindi na natin kailangang gawin ang Soul Secret Techniques ng mga 8th Order Open Heaven Realm Masters sa hinaharap. Marshall Peak C5288-5288, paligsahan sa pagtitiis. Ang mga tao ay walang likas na malakas na pisikal na katawan ng Black Ink Clan. At ang kanilang ikot ng paglaki ay mas matagal din, ngunit ang mga tao ay mayroon ding sariling mga kalamangan sa lahi, at iyon ay ang iba't ibang kakaibang artifact at pamamaraan na taglay nila. Lalo na ang secret techniques nila, halos lahat ng Territory Lord ay wala na. Sa kanila, ang kanilang soul secret techniques ay mahirap bantayan at ito ang pinakamahirap. Kung mapapadalisay nila ang Soulwormang Lotus na ito, anong soul type attack ang kailangan nilang katakutan sa darating? Kung ang mga tao ay nangahas na gawin muli ang soul secret technique na iyon, kung gayon ito ay magbubuhat lamang ng bato at ibinabagsak ito sa kanilang sariling mga paa. Kaya naman labis na humanga si Hongdi sa proposal ng matanda. At, bilang pinaka-senior na Territory Lord dito, natural na hindi bibitaw si Hongdi sa pagkakataong ito, susubukan ko at ganapin ito. Pagkasabi nito, humakbang siya pasulong at lumundag ang kanyang espiritual na enerhiya, binalot ang Soulwormang Lotus. Kahit na ang ibang Territory Lords ay hindi nasisiyahan, wala silang masabi. Nagpalitan ng tingin ang dalawang Black Ink Disciples at umatras. Hinahanap ang kanilang kasama na nasugatan ni Yang Kai noon at tinulungan siyang labanan ang soul-rending thorn na binaril sa kanyang katawan kanina. Sa pagpasok sa Black Ink Nest Space, pinatay muna ni Yang Kai ang isang Black Ink Disciple bago nasugatan ang isa pa. Ang Black Ink Disciple na nasugatan kanina ay nagtatanggal sa kapangyarihan ng soul-rending thorn sa buong oras na ito. Ngunit isa lamang siyang Black Ink Disciple kung tutusin, hindi isang tunay na 8th Order Open Heaven Realm Master, kaya mahirap. Pakikibaka para sa kanya. Dumating ang dalawang niyang kasama sa tamang oras. Kung naging sila pa, baka hindi na siya makatagal. Kahit na may second kasamang tumulong. Kailangan ng malaking pagsisikap para sa Black Ink Disciple na patatagin ang kanyang kalagayan. Ngunit kung nais niyang ilabas ang soul-rending thorn, ito ay magiging isang mahaba at nakakapanghinayang gawain. Bukod dito, ang buong proseso ay tiyak na puno ng mga tagumpay at kabiguan. Ang kaunting pagkakamali ay maaaring magresulta sa isang nakamamatay na katapusan para sa kanya. Ang Black Ink Nest Space ay natahimik saglit, na ang patuloy na pagbabago-bago lamang ng espiritual na enerhiya ng Hongdi ang bumasag sa monotony.
Pagkalipas ng kalahating buwan, sa wakas ay nawalan ng pasensya si Hongdi at binawi ang kanyang espiritual na enerhiya, walang isang patak ang dumadaan sa bagay na ito. Imposibleng panuin. Kung sino man sa inyo ang interesado, malaya kayong sumubok. Siya ay gumugol ng kalahating buwan at nag-aksaya ng maraming espiritual na enerhiya, ngunit siya ay lumabas na walang dala, na lubhang nakakainis para kay Hongdi. Gayunpaman, kailangan niyang hayaan ang iba pang mga territory lord na subukan, pagkatapos ng lahat, dahil lamang sa hindi niya mapino ay hindi nangangahulugan na ang iba ay hindi magagawa. Sino man ay nais na subukan ito. Pagkatapos niyang bumaba sa pwesto, may pananabik na pumalit sa kanya ang isa pang territory lord. Gayunpaman, makalipas ang kalahating buwan, umatras siya sa pagkabigo tulad ni Hongdi. Sunod-sunod na sinubukan ng iba pang apat na territory lords, ngunit nabigo silang lahat. Ipinakita nito sa territory lord na ang soul-warming lotus na ito ay malamang na hindi madaling ma-refinable, lalo na noong nabubuhay pa ang may-ari nito. Kung nais nilang pinuhin ang supreme treasure na ito, walang ibang pagpipilian kung hindi patayin muna ang may-ari nito. Gayunpaman, ang tao na iyon ay nagtatago sa loob ng lotus bud mula nang lumitaw ang soul-warming lotus, at ang territory lords ay walang ideya kung ano ang kanyang kalagayan sa kasalukuyan. Paano nila papatayin ang taong ito kung hindi nila masisira ang proteksyon ng soul-warming lotus? Ito ay isang problema lamang na walang solusyon. Mga ad ng pub future. Noon lang, dumating ang matanda na may dalang masamang balita, mga sir, nasa bingit na ng kamatayan si Kuya Wan. Maaari bang buksan ni Sir ang espasyo at payagan siyang bumalik sa kanyang katawan para gumaling siya? Ang Brother Wan na binanggit niya ay ang Black Ink disciple na sinaktan niyang kay dati. Nang marinig ang kanyang mga salita, lumingon si Hongdi at nakita na, sigurado, ang soul of the Black Ink disciple na may apelyidong Wan ay hindi matatag at patuloy na humihina. Kumunat ang noo ni Hongdi. Hindi ba okay siya kanina? Bakit biglang nangyari ito? Mapait na ngumiti ang matanda. Maaaring hindi alam ni Sir. Ngunit para manatili tayong tatlo sa isang mid-rank Black Ink Nests na ang ating kamalayan ay konektado sa kamalayan ng Black Ink Nest, dapat nating gamitin ang ating World Force bilang tulay. Sa madaling salita, hanggat nandito tayong tatlo, patuloy na lalamunan ng Black Ink Nest ang World Force sa loob ng ating small universe. Nagbibilang ng oras, 2 months na simula nung pumasok kami sa lugar na ito. Maaaring nasa 8th order tayo na may malalim na mga pamana. Ngunit ang kaluluwa ni Brother Wan ay nasugatan ng husto, at sa unti-unting pag-uubos ng World Force sa loob ng kanyang katawan, hindi na siya makahawak. Hindi pa banggitin si Brother Wan, kahit siya at ang isa pang hindi nasaktan na Black Ink disciple ay hindi maaaring manatili sa loob ng espasyo ng Black Ink Nest magpakailanman. Kung hindi, kapag ang lahat ng World Force inside their small universe ay nilamon ng Black Ink Nest, may panganib na bumagsak ito, nakapareho ng kanilang pagkamatay. Ang kanilang sitwasyon ay hindi katulad ng Black Ink Clan. Ang Territory Lords ay maaaring hindi gaanong mas malakas kaysa sa kanila. Ngunit ang kapangyarihan sa loob ng Black Ink Clan ay Black Ink Strength na maaaring kumonekta sa Black Ink Nest nang walang katulad na panganib na kailangan nilang gawin. Tumagal sa. Ang Territory Lords ay maaaring manatili sa kanilang Black Ink Nests hanggat gusto nila, ngunit hindi ito masasabi para sa Black Ink Disciples. Bago matuyo ang kapangyarihan sa kanilang maliit na universo, kailangan nilang ibalik ang kanilang mga kaluluwa sa kanilang mga katawan at tatakan ang kanilang maliit na universo. Kung hindi, sila ay sisipsipin na tuyo at magiging mga lantang bangkay ng Black Ink Nest. Gayunpaman, dahil hindi nasaktan ang dalawang ito, nagawa nilang tumagal ng mas matagal kaysa kay Brother Wan. Matapos marinig ang sinabi ng matanda, napagtanto ni Hongdi na hindi niya napansin ang kalagayan ng mga Black Ink disciples na ito. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin siyang buksan ang espasyong ito. Iyon ay dahil ang tao na nagtatago sa loob ng soul-warming lotus ay papayagang makatakas kapag nabuksan ang espasyo. Ang langit lang ang nakakaalam kung ano ang kalagayan niya ngayon, kaya sino ang makakapagsabi kung kaya niyang tumakas kapag nabigyan ng pagkakataon.
Ang Territory Lords ay nagbayad na ng napakabigat na halaga at humingi pa ng tulong sa Royal Lord para lang matrap nila ang tao dito, kaya paano sila papayag na makatakas siya? Gayunpaman, ang 8th Order Black Ink Disciples ay kasalukuyang puwersa na pinagkakatiwalaan ng Black Ink Clan. Kaya nag-aatubili din si Hongdi na ang Black Ink Disciple na iyon na may apelyidong Wan ay mamatay lang sa walang kabuluhan dito. Ito ay isang mahirap na pagpipilian. Nag-aalinlangan si Hongdi nang nahaharap sa suliraning ito. Gayunpaman, biglang nagliwanag ang mga mata ng isa pang Territory Lord, kung kayong mga Black Ink Disciples ay nahaharap sa problemang ito, dapat ganoon din ito para sa tao na iyon. Dahil makapasok siya sa lugar na ito. Nangangahulugan ito na dapat na ikinonekta niya ang kanyang kamalayan sa Black Ink Nest tulad ng ginawa mo, gamit ang World Force ng kanyang maliit na universo bilang tulay. Kaya, hindi na natin kailangang magsikap ng husto para pinuhin ang Soul Warmang Lotus o atakihin man lang siya. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa maubos ang kapangyarihan sa loob ng kanyang maliit na universo, at sa lalong madaling panahon, mamamatay siya. Naisip ni Hongdi na napakalohikal nang marinig niya ito at tumango ng paulit-ulit. Tama, iyon nga. Nanlamig ang puso ng matanda nang marinig ito. Parang sinasabi ng Territory Lords na mas gugustuhin nilang isakripisyo ang Black Ink Disciple na may apelyidong Wan kaysa buksan ang espasyong ito. Gayunpaman, dapat sabihin na ang sinabi ng Teritoryo Panginoon ay talagang ang pinakamahusay na solusyon sa kamay. Ang matandang lalaki ay isa lamang Black Ink Disciple kung tutuusin. Kaya sa kabila ng kung gaano ito kahirap, nagawa na ng Territory Lords ang kanilang desisyon at wala siyang posisyon na subukan at kumbensihin sila kung hindi man. Nakatalikod lang siya at sumulyap sa Black Ink Disciple na may apelyidong Wan, bumantong hininga. Gayunpaman, sinabi ni Hongdi, hindi mo rin kailangang mag-alala. May naisip lang ako. Yumuko ang matanda, pakiusap, sir. Mga ad ng Pub Future. Sinabi mo noon na itong Soul Warmang Lotus ay lumaki mula sa 3 kulay, 5 kulay, at 7 kulay, tama. Ngayong ang Soul Warmang Lotus na ito ay umabot na sa 7 kulay, ibig sabihin matagal na itong inari ng lalaking ito, tama ba? Tumpak. Batay sa iyong haka-haka, ilang taon sa palagay mo ang tao na ito ay nagtataglay ng Soul Warmang Lotus? Hindi bababa sa 1,000 taon, kung hindi ilang libo, ang ulat ng matanda. Tama, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Hongdi, kung hindi mali ang hula ko, malaki ang posibilidad na ang tao na ito ay wala sa ika-8 utos. Wala sa ika-8 utos, natigilan ang Territory Lords at ang matanda. Wala silang ideya kung bakit gagawa ng ganoong hula si Hongdi. May kakaiba akong naramdaman noong inawi ko siya noon, gayunpaman, hindi ko masabi ng eksakto kung ano ang pakiramdam na iyon. Parang iba lang siya sa ibang 8th Order Open Heaven Realm Masters na nakaharap ko sa nakaraan. Kahit na alam ko na ngayon, malinaw na ang dahilan kung bakit naabot ng kanyang kaluluwa ang intensity ng 8th Order ay dahil mayroon siyang nourishment ng Soul Warmang Lotus. Dahil dito, malamang na nasa 7th Order lang siya. Kung siya ay tunay na nasa 8th Order Open Heaven Realm, kung gayon ang kanyang soul ay dapat na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 8th Order human. Lohikal din ang haka-haka ni Hongdi, at paulit-ulit na tumango ang mga Territory Lord na nakarinig sa kanya. At ito ay talagang may katuturan. Dahil kung ang tao na ito ay tunay na nasa 8th Order Open Heaven Realm. Pagkatapos ang kanyang kaluluwa ay alagaan ng Soul Warmang Lotus sa loob ng ilang libong taon, walang paraan na ang kanyang espiritual na enerhiya ay mananatili sa parehong antas. Bilang isang ordinaryong 8th Order human, ito ay tiyak na malalampasan iyon. Ngayon, ang espiritual na enerhiya ng tao na ito ay kapantay lamang ng isang ordinaryong 8th Order Open Heaven Realm Master, kaya malinaw na makita na ang kanyang tunay na lakas ay wala sa 8th Order. Mas natuwa pa ang matanda kaysa sa mga Territory Lord at napabulalas. Kung ganoon, ang lakas ng lalaking ito ay nasa kanyang kaluluwa, habang ang kanyang tunay na lakas ay dapat na mas mababa kaysa sa atin. Napangiti si Hongdi, at sa gayon,
hindi na siya makakatagal kaysa sa iyong makakaya. Tama si Sir Yumoko ang matanda. Kung ganoon nga ang kaso, maaaring magkaroon pa rin ng manipis na pag-asa ang Black Ink Disciple na pinangalanang One. Hanggat kaya niyang lampasan ang tao sa loob ng Soulwormang Lotus. Pagkatapos ay kapag natuyo na ang maliit na universo ng kanilang kalaban, malulutas ang kanilang suliranin at hindi na nila kailangang aisil pa ang espasyo ng Black Ink Nest. Tuldok-tuldok. Kasabay nito, sa outpost na may Black Ink Nest sa gitna nito. Nakatayo si Ouyang Lai at ang kanyang disipolo, sa tabi ni Yang Kai. Lumipas ang ilang buwan na nananatili si Yang Kai sa buhay na bangkay na ito nang walang anumang bakas ng ripple mula sa kanyang kaluluwa. Ngunit wala ring pisikal na abnormalidad na makikita sa kanyang katawan. Inimbitahan din ni Ouyang Lai ang kanilang 8th Order Open Heaven Realm Masters na bihasa sa Soul Cultivation na pumunta at tingnan siya dati. Ngunit lahat sila ay dumating sa conclusion na ang koneksyon sa pagitan ng kaluluwa ni Yang Kai ay naputol mula sa kanyang katawan. At dapat itong pigilan at selyuhan sa loob ng Black Ink Nest Space. Dahil isang tao lang ang maaaring kumonekta sa isang Black Ink Nest anumang oras, wala silang magagawa para tumulong sa human side kahit na gusto nila. Sa sitwasyong ito, mapoprotektahan lamang ni Yang Kai ang kanyang sarili. Habang walang ginagawa at walang magawa. Biglang sinabi ni Gang Lian, pinarangalan na guro, narinig ng disipulong ito na ang maliit na universo ni Brother Yang ay nagpapalaki ng hindi mabilang na buhay na nilalang. Hindi man siya magtanim, ang pamana ng kanyang maliit na universo ay patuloy na dumarami. Totoo ba yan? Tinamaan ni Ouyang Lai ang kanyang mga labi, narinig ko rin iyon, kaya malamang na hindi ito mali. Ibig sabihin ay maswerte ang batang ito. Kahit isang ordinaryong 8th Order Open Heaven Realm Master ay hindi maglalakas loob na magpalaki ng mga buhay na nilalang sa kanilang maliit na universo. Ngunit siya, bilang isang 7th Order Brat, ay nagawa ito. Ang mga langit lamang ang nakakaalam kung ilang taon ng pagliligtas na magliligtas sa kanya sa hinaharap. Mukhang humanga si Gang Lian, kung magpapalaki din ako ng mga buhay na nilalang sa aking maliit na universo, hindi ba kailangan ko pang linangin sa darating? Para sa kanya, ito ay isang perpektong solusyon dahil palagi niyang nararamdaman ang paglilinang ay isang malaking abala. Kung kaya niyang dagdagan ang kanyang cultivation kahit nakahiga at natutulog, wala nang makakapagpasaya sa kanya. Sinulyapan siya ni Ouyang Lai, mayroon siyang kapital para gawin iyon, ngunit ikaw ba? Ang 4 Universe Pillars ay hindi mga repolyo na napupulot mo sa merkado. Kung wala ang isa sa 4 na haligi ng universo na magpapatibay sa iyong maliit na universo, kapag nakipaglaban ka sa isang malakas na kalaban, tiyak na mayayanig ang iyong maliit na universo. Kapag dumating ang oras, ito ay magiging isang sakuna para sa lahat ng mga buhay na nilalang sa loob. Ang gayong kasalanan ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa iyong paglilinang sa hinaharap. Medyo nalungkot si Gang Lian nang marinig iyon. Sa pagtingin kay Yang Kai, kailangan talaga niyang bamantong hininga sa inggit. Muling sinampal ni Ouyang Lai ang kanyang mga labi, gayunpaman, dapat tayong magpasalamat sa mga naninirahan sa maliit na universo ng batang ito. Kung hindi dahil sa kanila, baka sinipsip na siya ng Black Ink Nest pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nakabalik. Marshall Peak. Kabanata 5289, pagod na ako, matutulog na ako. Sa buong panahon na ito, pinagmamasdan ni Ouyang Lai ang kalagayan sa maliit na universo ni Yang Kai, na natural na hindi niya masusuri. Gayunpaman, dahil kailangang kumonekta si Yang Kai sa kamalayan ng Black Ink Nest, ang kanyang maliit na universo ay nanatiling bukas sa buong panahon, na sinusunod sa Black Ink Nest na nasa kanyang World Force. Hindi bababasa, nakita pa rin ni Ouyang Lai ang ilang mga pahiwatig. Pagkalipas ng ilang buwan, ang sinumang ordinaryong 7th Order Open Heaven Realm Master ay natuyo ng tuyo, gayunpaman. Ang puwersang pandaigdig sa loob ng maliit na universo ni Yang Kai ay nanatiling sagana ng hindi gaanong bumababa kahit kaunti. Malinaw na ang mga buhay na nilalang na pinalaki niya sa loob ng kanyang maliit na universo ay gumagana sa kasong ito. Ngayon,
hindi na kailangang mag-alala na ang maliit na universo ni Yang Kai ay sisipsipin ng Black Ink Nest, at mayroon din siyang soul-warming lotus para protektahan ang kanyang soul. Kahit na ang isang Royal Lord ay walang magagawa sa kanya sa loob ng Black Ink Nest space, kaya walang kaunting alalahanin pagdating sa kanyang kaligtasan. Ang tanging bagay na magagawa ng Black Ink Clan ay bitag siya sa loob ng Black Ink Nest space, at wala siyang ideya kung kailan makakatakas si Yang Kai. Naniniwala si Ouyang Lai na hindi gaanong magbabago ang sitwasyon sa malapit nang mangyari. At wala rin siyang magagawa tungkol dito, kaya naghintay na lang siya rito at sinusubaybayan ang katayuan ni Yang Kai. Kapag may nangyari ay agad niya itong isusumbong. Lumipas ang oras sa loob ng Black Ink Nest, at sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 2 buwan. Halos kalahating taon na ang nakalipas mula nang isara ang Black Ink Nest space. Isang tagal ng panahon na halos hindi maituturing kahit ano para sa mga Territory Lords at sa 8th Order Black Ink Disciples. Sa kanilang realm, ang isa ay karaniwang gumugulo ng pataas ng ilang dosina hanggang 100 taon sa pag-urong sa panahon ng kanilang paglilinang. Kaya ang isang maliit na kalahating taon ay parang isang snap ng mga daliri ng isang tao. Gayunpaman, para sa Black Ink Disciple na may apelyidong Wan, ang kalahating taon na ito ay mahirap. Ang Soul-Rending Thorn ay patuloy na pinapagod ang kanyang kaluluwa, at kahit na sa tulong ng 2 Black Ink Disciples, mahirap para sa kanya na ibalik ang tubig sa kanyang kalagayan. Kung ang kanyang Soul Avatar ay maaaring bumalik at makiisa sa kanyang katawan, kung gayon ito ay magbibigay ng tulong sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, masyadong nag-aalala ang Territory Lord sa pagbubukas ng Black Ink Nest space dahil lang sa takot na makatakas ang tao. Sa ganitong mga kalagayan, paano makakabalik ang Black Ink Disciple's soul at muling bumangon kasama ang kanyang katawan? Bilang karagdagan, ang Black Ink Nest ay patuloy na nilalamon ang kapangyarihan sa loob ng kanyang maliit na universo, na lalong nagdaragdag ng hamog na nagyelo sa nyebe at nagpapalala sa kanyang kalagayan. Wala siyang ideya kung ano ang kalagayan ng kanyang maliit na universo sa kasalukuyan, ngunit kung masyadong marami sa World Force ang natupok, ito ay papatay din sa kanya. Sa tulong ng 2 kasama, nakapagtagal siya ng kalahating taon, ngunit ang Black Ink Disciple na may apelyidong Wan ay nagsisimula ng makawala. Kasabay nito, nang ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsimulang magbago ng marahas. Ang 6 na Territory Lords na nagbabantay sa anumang galaw mula sa Soul-Warming Lotus ay lumingon sa oras upang makita ang Soul Avatar ng Black Ink Disciple na may apelyidong Wan, na naging mga tuldok ng liwanag at nawawala mula sa Black Ink Nest space. Kuya Wan, napasigaw ang matanda sa kalungkutan, nakaramdam ng lungkot para sa kanyang kapwa. Ang isa pang Black Ink Disciple ay mayroon ding malungkot na ekspresyon. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit hindi nila nailigtas ang buhay ng kanilang kasama. Bago pumasok sa Black Ink Nest sa misyong ito, walang sino man ang makakaasa na magiging ganito ang sitwasyon. Mayroon silang lineup ng 6 na Territory Lords at 4 na 8th Order Black Ink Disciples. Kahit na ang isang matandang ninuno ay pumasok, maaari pa rin silang makipaglaban. Mga ad ng Pub Future. Ngunit ngayon, 2 Black Ink Disciples ang patay, at ang tao ay nagtatago pa rin sa loob ng Soul-Warming Lotus, nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng paggalaw. Wala lang magagawa ang Black Ink Clan. Halos lumuwa ang mga mata ni Hongdi. Natalo kami ng isa pa. Matapos bilangin ang 2 naunang beses. Ang mga labanan sa loob ng Black Ink Nest space ay napinsala na ng Black Ink Clan, 2 8th Order Black Ink Disciples at isang Territory Lord. At may 3rd pang Territory Lord na naiwan na may matinding pinsala sa kanilang mga kaluluwa. Hindi alam kung patay na sila o buhay pa sa puntong ito. Ang mga nasabing pagkalugi ay hindi maituturing na maliit para sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng huling digmaan sa Great Evolution Theater, ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay hindi na kasing lakas ng dati. Maging ito man ay ang Territory Lords o ang 8th Order Black Ink Disciples, ang kanilang bilang ay nabawasan ng kalahati mula sa kung ano sila noon lamang ilang daang taon na ang nakakaraan. Biglang umusbong ang pagdududa sa puso ni Hongdi.
Karapat-dapat bang magbayad ng ganoon kataas na presyo para lamang pilitin ang mga tao na isuko ang Black Ink Nest? Kung gumana ang kanilang plano, syempre sulit ito. Gayunpaman, nakaranas na sila ngayon ng ilang seryosong pag-urong sa humans na kailangan lang pakilyusan ang isang tao para mawalan sila ng lakas ng loob. Sa mga salita ng humans, ang Black Ink Clan ay nakasakay na ngayon sa isang tigre. Masyadong malaki ang gastos, ngunit kung sumuko sila ngayon, paano nila ipapaliwanag ang kanilang sarili sa Royal Lord? Kaya, anuman ang mangyari, kailangan nilang harapin ang tao na ito at sakupin ang Soulwormang Lotus para maipakita nila ang kanilang mga mukha sa Royal Lord. Sa kabilang banda, ang dalawang Black Ink Disciples ay napapanood lamang habang ang Soul Avatar ng kanilang kasamang may apelyidong Wan ay nawala. Nawalan ng kaibigan, pareho silang malungkot at nag-aalala rin sa sarili nilang mga sitwasyon. Kahit na sa kasalukuyan ay hindi sila nasaktan. Magiging problema pa rin para sa kanila kung hindi sila bumalik sa kanilang pisikal na katawan sa mahabang panahon dahil sa patuloy na kinakain ng Black Ink Nest ang World Force sa loob ng kanilang SM. All Universe. Sila ay 8th Order Open Heaven Realm Masters, ngunit gaano katagal sila makakatagal? 1 taon. 2. Siguro 3. Walang makapagsabi ng sigurado. Sa totoo lang, medyo nakaramdam na sila ng pagod. Kahit na hindi masyadong halata, tiyak na resulta ito ng pagkaubos ng kanilang pisikal na lakas na makikita sa kanilang Souls Avatars. Ang kaunting pagod na ito ay wala sa sandaling ito, ngunit kung hahayaan nilang magpatuloy ito, lalala lamang ang mga bagay. Gayunpaman, sila ay walang iba kundi ang mga Black Ink Disciples, mga tagapaglingkod ng Black Ink Clan, kaya paano nila mapapayo ang Territory Lords na talikuran ang planong ito sa oras na ito? Hindi madaling sumuko ang Territory Lords. Ang dalawang Black Ink Disciples ay malabo na mahulaan ang kahabag-habag na kalagayan na naghihintay sa kanila. Ngunit ngayon ay maaari lamang silang umasa na ang tao na iyon ay wala sa ika-8, ngunit nasa ika-7 o maging ika-6 na Orden. Saka lang nila siya malalampasan. Lumipas ang oras sa katahimikan. 1 taon, 2 taon. Ang Territory Lords ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang Soul Avatar ng dalawang 8th Order Black Ink Disciples ay malinaw na lumabo. Ang pagbabago-bago ng kanilang espiritual na enerhiya ay malinaw ding hangina ng labis, na parang sila ay may karamdaman at may sakit. Mga ad ng Pub Future. Ang mga kaluluwa ay likas na hindi maaaring magkasakit, kaya mayroon lamang isang solong paliwanag para sa pangyayaring ito, hindi na makatagal ang kanilang mga katawan sa labas. Sa loob ng 2 mahabang taon, patuloy na nilalamon ng Black Ink Nests ang World Force mula sa kanilang maliit na universo, kaya kahit na ang 8th Order Open Heaven Realm Masters ay hindi nakayanan. Ang kahinaan ng kanilang mga katawan ay makikita sa kanilang mga Soul Avatar, at natural na ganoon kung paano lumitaw ang mga bagay kung ano sila. Pagkatapos ng mahabang pagtitiis, hindi na nakayanan ng matanda at nanginginig na lumapit sa tabi ni Hongdi, Yumoko, "Sir, pwede po bang buksan ninyo ang Black Ink Nest Space at payagan kaming umatras muna? Natatakot ako na hindi na tayo makapagtagal pa." Baka sa mukha ni Hongdi ang pagpupumiglas. Sa totoo lang, hindi niya nais na mawala ng 2 pang 8th Order Black Ink Disciples dito nang walang bayad, total na talo na sila ng 2 kanina. Masaya rin siyang nabuhay ang 2 8th Order Black Ink Disciples. Ang dahilan kung bakit hindi niya binuksan ang espasyo ng Black Ink Nest dati ay dahil nag-aalala siya na sasamantalahin ni Yang Kai ang pagkakataong ito para makatakas, gayunpaman. Walang pagpipilian kundi buksan ang espasyo ngayon. Kung hindi niya gagawin, tiyak na mamamatay ang 2 Black Ink Disciples dito. Hindi niya maintindihan kung paano magtatagal ang tao na ito ng mas mahaba kaysa sa 8th Order Black Ink Disciples. Tama dapat ang hula niya. Kung ang tao na ito ay tunay na nasa 8th Order at nagkaroon ng pagpapakain ng Soulwormang Lotus sa loob ng ilang libong taon. Kung gayon ang kanyang soul ay tiyak na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong 8th Order human.
Ang katotohanan na nagpakita lamang siya ng lakas na katumbas ng isang ordinaryong 8th Order Open Heaven Realm Master ay nagpatunay na ang kanyang tunay na cultivation ay wala sa 8th Order. Malaki ang posibilidad na siya ay nasa 7th Order lamang. Ang pamana ng isang 7th Order Small Universe ay natural na hindi maihahambing sa isang 8th Order Black Ink Disciple. Ngunit kahit na ang dalawang 8th Order Black Ink Disciples na ito ay hindi na magtatagal ng mas matagal, ang tao ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay. Wala nang magagawa si Hongdi kundi hayaan ang dalawang 8th Order Black Ink Disciples na magretiro muna habang sila, ang Territory Lords, ay nanatili at patuloy na naghihintay sa mga bagay-bagay. Katatapos lang niyang magdesisyon at bubuksan na sana ang Black Ink Nest Space. Nang biglang dumating ang mahinang boses mula sa Soulwormang Lotus, na kanina patahimik, oo, buksan mo kaagad ang espasyong ito. Hindi na rin ako makahawak ng mas matagal kaya tatawagan natin itong draw. Mag-uusap ulit tayo kapag may pagkakataon tayong magkita ulit sa susunod. May next time pa ba? Umirap si Hongdi at sumigaw, kabastusan. Gaano man kahanga-hanga ang iyong mga kakayahan, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka rito. Nanginginig ang Soul Avatar ng matanda habang ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa langit. Kung nandito siya sa laman, siguradong maluha-luha na siya. Ang tanging sinag ng pag-asa na natitira niya ay nawasak ng tao na iyon. Tahimik siyang tumayo at nakakita ng isang liblib na sulok kasama ang isa pa niyang kasama. Pinapakalma ang pagbabago-bago ng kanyang espiritual na enerhiya at sinisikap na mabawasan ang pagkawala ng kapangyarihan hanggat maaari. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay maaari silang tumagal ng ilang sandali kaysa sa tao na ito. Sa loob ng Soulwormang Lotus, walang tigil na nagdadaldalan si Yang Kai, kayong mga Territory Lords, bakit ninyo ginagawa ito? Yung dalawang halatang hindi na makakatagal. Kung hindi mo binuksan ang lugar na ito, dito sila mamamatay. Wala akong pakialam dahil marami na akong napatay sa inyo, at ngayon nakuha ko pang dalhin ang dalawa pa sa inyo kasama ko sa libingan. It's a win for me no matter what. Ang mga Territory Lords at 8th Order Black Ink Disciples sa iyong panig ay hindi marami ngayon, tama ba? I guess it makes sense. Pagkatapos ng digmaan, tayong mga tao ay dumaan ng malaking casualty, kaya naiisip ko na lang kung ano ito. Para sa Black Ink Clan. Kung dalawa pa sa inyo ang mamamatay, napakalaki ng pagkawala. By the way, kumusta ang mga pinsala ng Royal Lord? Madalas pa ba siyang dalawin ng ating matandang ninuno? Magkapitbahay tayong lahat kaya madalas tayong mag-check-in sa isa't isa, ngunit ang iyong lahi ay palaging napakalayo at hindi kaaya-aya. Nakakasawa na hindi ka man lang bumibisita. Huwag kang magpanggap na pipi, namamatay ako dito. Mamamatay ka ba sa pagsasabi ng ilang salita sa akin? Ha, buong buhay ko ay nililinang ko at inalog ang hangin at ulap. Kahit na naabot ko lang ang 7th Order, nakapatay ako ng ilang Territory Lords. Sa kasamaang palad, ang mga langit ay dapat na nagseselos dahil tila ako ay mamamatay dito pagkatapos ng lahat. Dahil malapit na akong mamatay, may itatanong ako sa iyo. Sagutin mo ako kung kaya mo, o huwag kung hindi mo kaya. Ang Black Ink Nests ay nahahati sa iba pang rank, at ang bawat rank ay ang subnest ng rank sa itaas nito. Kung ganoon, kaninong subnest ang Black Ink Nest ng Royal Lord? Ano ang nagsilang nito? Matagal na akong bumabagabag sa tanong na ito, kaya mo ba akong paliwanagan? Kung maaari mong sabihin sa akin, pagkatapos ay maaari din akong mamatay sa kapayapaan. Ang Territory Lords ay tahimik. Ngunit habang sila ay nakikinig sa human rumble sa kanyang sarili. Maaari nilang matiyak sa wakas na tulad ng kanilang hinala, siya ay wala sa 8th Order Open Heaven Realm, tanging ang 7th Order. Kahit na posibleng nagsisinungaling siya, ano pa ang silbi ng ginawa niya ngayong umabot na sa ganito? Higit pa rito, ang sitwasyong ito ay eksaktong kapareho ng dati nilang hinuha. Kaya, ang maingay na tao na ito ay kailangang nasa 7th Order, walang duda tungkol dito. Nakakahiya.
kung sila ay itinulak sa isang kahabag-habag na estado ng isang 8th Order Open Heaven Realm Master. Kung gayon, ngunit ngayon, sila ay talagang ginagawang tanga ng isang human brat na nasa 7th Order lamang. Lahat ng Territory Lords ay nakaramdam ng matinding kahihiyan. At kung maaari, gusto nilang kalagkarin si Yang Kai palabas ng Soul Warmang Lotus at pahirapan siya ng lahat ng uri ng pagpapahirap para maibsan ang kanilang puot. Ang boses ni Yang Kai ay hamina at hamina, sige, sige. Dahil ayaw mong magsalita, magkunwari kung hindi ako nagtanong. Pagod na ako, matutulog na ako. Marshall Peak. Kabanata 5270, aalis na ang disipulong ito. Simon Nanfei. Isa sa 1653 na henerasyon ng Great Evolution Paradise. Ay nagpakita ng isang espesyal na talento sa paglinang mula noong pumasok sa sekta at lubos na pinahahalagahan, na dinagdagan ng maingat na edukasyon at pagsasanay ng mga sikat na mentor. Siya rin ay masipag at masipag. Seryosong naglilinang at hindi binaygo ang kanyang mga elder at 800 taon lamang matapos tumuntong sa Marshall Dao, ay dumating na umabant sa 6th Order Open Heaven Realm. Ang araw na nalampasan niya ay isang araw na bumukas ang langit para lumipad siya ng mataas na parang ibon. Ngunit bago pa man tuluyang maisakatuparan ang kanyang matayog na plano, may biglang nangyari sa sekta. Ang balita ay nagmula sa Black Ink Battlefield na ang Great Evolution Pass ay inaatake ng Black Ink Clan Army at nasa isang delikadong sitwasyon. Kaya, mabilis na pinakilos ng Great Evolution Paradise ang lahat ng magagamit nitong tropa upang magbigay ng suporta. Matangkad na naalala ni Monan Fei ang araw kung kailan ang lahat ng Open Heaven Realm Masters sa sect. Anuman ang kanilang order, kanilang kasarian, kanilang edad, o kung sila ay nasa high rank, o low rank Open Heaven Realm, ay nagtipon. Magkasama. Sa pangunguna ng maraming 8th Order Divine Monarchs. 10,000 ng Great Evolution Paradises Open Heaven Realm Masters ang nagmarcha palabas mula sa sect at pumunta sa No Return Pass bago tumungo sa Black Ink Battlefield. Sa sandaling dumating sila sa Great Evolution Pass, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ng sino man sa kanila. Sa malayo ay dumating ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. Naturally, ito ay ang pagbagsak ng Old Ancestor of Great Evolution Pass na nakikipaglaban sa Royal Lords. Gayunpaman, ang matandang ninuno ay nahaharap sa dalawang kalaban, at dahil sa malubhang nasugatan mula sa isang palihim na pag-atake, ang kanyang aura ay naging lubhang mahina. Sa labas ng Great Evolution Pass, bumuhos ang Black Ink Clan Army na parang tubig na nagresulta sa pagkamatay o pagkasugat ng marami sa mga tao. Wala na lang oras para makabawi sila. Ang lahat ng mga disipulo na nagmula sa Great Evolution Paradise upang magbigay ng suporta ay itinapon sa larangan ng digmaan sa sandaling dumating sila. Para sa mga bagong dating na ito ay hindi pa nakipaglaban sa Black Ink Clan dati, ang digmaang ito ay lubhang brutal at marami ang namatay sa sandaling tumuntong sila sa larangan ng digmaan. Ang daw partner ni Monan Fei, isang magiliw na babae na nakasama niya sa loob ng 500 taon, ay napatay sa labanang iyon. Pula ang nakikita niya at tuluyang nawalan ng malay habang baliw na lumaban hanggang sa maubos niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Nakalimutan na niya kung paano natapos ang laban na iyon. Ang alam lang niya, sa oras na matauhan na siya, wala na ang Great Evolution Pass. Ang buong army na nagtatanggol sa Great Pass kasama ang Old Ancestor ay ganap na nabura. Lahat maliban sa kanila na nakorrupt ng Black Ink Strength at naging Black Ink Disciples. 30,000 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Ang mga bagong advanced na 6th Orders noon ay nasa 8th Order na ngayon, at sa kanila, iba siya sa iba. Iyon ay dahil direkta siyang umabant sa 6th Order Open Heaven Realm. At kaya ang limitasyon niya ay ang 8th Order, kaya hindi niya kailangan ng Black Ink Strength para makalusot sa kanyang mga tanikala. Maaari siyang ilarawan bilang isang tunay na 8th Order Open Heaven Realm Master na hindi mas masahol pa kung ihahambing sa 8th Order Division Commanders ng human race. Sa isang one-on-one na laban, karamihan sa mga Territory Lords ay maaaring hindi kahit isang katugma para sa kanila.
Ang kanyang 30,000 taong haba ng buhay bilang isang Black Ink Disciple ay halos masasabing sobrang boring hanggang sa dumating ang Human Army upang kunin muli ang Great Evolution Pass. Isang madugong larangan ng digmaan na katulad ng noong 30,000 taon na ang nakakaraan ay lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, ang Black Ink Clan na ang natalo. Inokupahan muli ng humans ang Great Evolution Pass habang ang Black Ink Clan ay nagkaroon ng matinding casualty at napilitang umatras sa Royal City. Kahit na kusang loob na ibigay ang isa sa kanilang mid-rank Black Ink Nests. Ang Royal Lord ay galit na galit habang ang mga Territory Lords ay labis na nahihiya. Nananumpa na dapat nilang pilitin ang mga tao na isuko ang Black Ink Nest na iyon sa kanilang sariling kagustuhan. Medyo matagumpay sila pagdating sa paghadlang sa mga tao sa paggamit ng Black Ink Nest sa una. Dahil kinailangan ng mga tao na i-connecta ang kanilang kamalayan sa kamalayan ng Black Ink Nest upang magamit ito. Sa loob ng Black Ink Nest Space, ang Black Ink Clan ay may ganap na kalamangan. Natalo na nila ang ilang 8th Order Open Heaven Realm Masters at pinilit silang tumakas, at maging ang Old Ancestor ay kailangang bumalik na walang dala pagkatapos ng kanyang pagbisita. Inakala ng Territory Lords na na-corner nila ang humans. Mga ad ng pub future. Hanggang sa may lumitaw na kakaibang tao. Dalawa sunod-sunod na pag-atake mula sa tao na ito ay nag-iwan ng 4 na Territory Lords patay man o malubhang nasugatan. At nang maisip ng lahat ng Territory Lord na patay na siya ng may katiyakan, nagpakita siya sa ikatlong pagkakataon. Isa pang 2 8th Order Black Ink Disciples ang namatay dahil sa kanya. Ang Territory Lords ay nakakulong sa isang pagkapatas sa tao na ito sa loob ng 3 taon na ngayon. Ang lalaking iyon ay protektado ng Soul Warmang Lotus, kaya kahit ang Territory Lords ay walang magawa sa kanya. Maaari lamang silang umasa na ang kanyang maliit na universo ay sipsipin ng tuyo ng Black Ink Nest, na magiging sanhi ng pagbagsak at pagpatay sa kanya ng kanyang maliit na universo. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 taon na paghihintay, si Monan Fei at ang isa pang 8th Order Black Ink Disciple sa wakas ay hindi na makakatagal. Sa mga huling sandali ng kanilang buhay, ang 2 Black Ink Disciples ay sabay-sabay na nagmulat ng kanilang mga mata, na tila may nagising at umalangaw-ngaw sa pagitan nila. Nang magkasalubong ang kanilang mga titig, nakita nilang pareho ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Ano ang ginagawa nila sa lahat ng mga taon na ito? Bakit sila kusang loob na maging mga kampan ng Black Ink Clan? Bakit nila kusang loob na ibaling ang kanilang mga talam laban sa human race? Paanong ang mga kasalanan ng buhay na ito ay nahuhugasan ng kanilang mga kamatayan lamang? Nang hindi nangangailangan ng mga salita o deliberasyon, ang 2 8th Order Black Ink Disciples ay naglabas ng napakaningning na liwanag sa huling paghihirap ng kanilang buhay. Ang kanilang napakahinang espiritual na enerhiya ay biglang nagliyab. At habang inaalalayan nila ang isa't isa, bumaril sila sa kakaibang bakanteng espasyo at dumiretso sa isa sa mga Territory Lords. Ang Territory Lords ay ganap na walang bantay, na ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon sa Soul Warmang Lotus, o sa halip, ang 7th Order Human na nagtatago sa loob nito. Sa mga araw na ito, ang 7th Order Open Heaven Realm Master ay bubuksan ang kanyang bibig at gagawa ng isang grupo ng ingay paminsan-minsan, na iniinis sila ng walang katapusan. Kahit na nakakainis. Ang isang bagay na nagbibigay ng pag-asa sa Territory Lords ay ang katotohanan na ang boses ng lalaking ito ay tila humihina at humihina, na parang nasa bingit na siya ng kamatayan. Gayunpaman, tumanggi siyang mamatay, kumapit ng matigas ang ulo sa buhay mula simula hanggang wakas. Ang mga Territory Lords ay lahat ng sakit sa kanya. Hindi rin naman siya mabubuhay, kaya hindi ba niya magagawang mabilis? Nasusunog ang huling bit ng enerhiya sa kanilang mga kaluluwa, ang 2 8th Order Black Ink Disciples ay sumisingil, ngunit hindi sila napansin ng mga Territory Lords. Hanggang sa nabangga nila ang Hongdi, bigla siyang lumingon na may galit at sumigaw, "Anong ginagawa mo?" Kung ito ay alinman sa mga ordinaryong 8th Order Black Ink Disciples na magkapit kamay na tulad nito. Kung gayon kahit si Hongdi ay hindi makakayanan kung siya ay ganap na nahuli, gayunpaman,
Ang dalawa ito ay masyadong mahina ngayon. Kahit na nasusunog ang huling bahagi ng kanilang espiritual na enerhiya, ang pagbangga sa Hongdi ay parang wala silang ginagawa kundi ang pagkamot ng Katie. Hindi man lang naramdaman ni Hongdi ang epekto nito. Lumamlam ang flash ng liwanag, at muling lumitaw ang dalawang figure na umaasa sa isa't isa. Gayunpaman, sa sandaling ito, parehong si Monan Fei at ang isa pang 8th Order Black Ink Disciples Soul Avatar ay mapurol hanggang sa punto ng transparency, at mabilis silang kumukupas. Malinaw na malapit na silang maglaho. Gayunpaman, tumawa si Monan Fei, isang angkop na kamatayan para sa amin. Mga ninuno ng Great Evolution Paradise, ang disipulong ito ay aalis na ngayon. Ang isa pang Black Ink Disciple ay tumango, sabay-sabay tayo. Sa mga salitang iyon, ang dalawang Soul Avatar ay ganap na naglaho na parang hindi pa sila umiiral noon. Tahimik na pinanood ng Territory Lords ang eksenang ito, malalim na kunot ang pagitan ng kanilang mga kilay. Kahit na ikinalungkot nila ang pagkawala ng dalawang 8th Order Black Ink Disciples, mas na-curious sila sa reaksyon na ipinakita ng dalawang ito bago mamatay. Medyo kakaiba. Gayunpaman, hindi sila nabigyan ng maraming oras upang pag-isipan ang isyo dahil ang isang malakas na pagsabog ng espiritual na enerhiya ay inilabas sa sandaling iyon, na sinundan ng paglitaw ng isang lubhang mapanganib na aura. Mga ad ng Pub Future. Ang mga Territory Lords ay nagulat lahat at nagmamadaling tumalikod. At nakita ko na ang Soul Warmang Lotus ay bumukas sa isang punto, at ang tao na nagdulot sa kanila ng labis na sakit ay nakatayo sa gitna ng namumulaklak na bulaklak. Ang Divine Sense ay naglalak sa isang Territory Lord, isang gintong liwanag ang bumaril. Wala sa kanila ang umasa na babangon ang taong ito at guguluhin sila sa ganoong oras, ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang katotohanang ang tao na ito ay hindi man lang mahina. Ang kanyang Soul Avatar ay siksik at matibay, sumasaklaw sa isang kahangahangang lakas, kulang na lamang sa pagkinang upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. How could this be? Halos lumuwa ang mga mata ng Territory Lords sa kanilang mga socket. Kahit na mayroon siyang Soul Warmang Lotus para pakainin ang kanyang kaluluwa, ano ang magagawa niya kung ang kanyang pisikal na katawan ay nabigong kumapit? Ang dalawang 8th Order Black Ink Disciples ang perpektong halimbawa niyan. Gayunpaman, sa pagtingin sa tao na ito ngayon, ang nakalipas na 3 taon ay tila hindi nabawasan ang kanyang lakas. Imposible ito. Hindi tulad ng kanyang mga pag-atake mula noon. Si Yang Kai ay hindi sumigaw ng kaawa-awa sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang marahas na sakit ay bumaril pa rin sa kanyang Soul Avatar, na para bang ang kanyang pagkatao ay hinihiwa-hiwalay. Pinilit niya ang kanyang sarili na tiisin ito upang magawa niya ang biglaang pag-atake na ito, at ang mga epekto ay kapansin-pansin. Nakuha ang atensyon ng Territory Lord sa kakaibang pagkilos ng dalawang Black Ink Disciples. At, lalo pang napurol ng naisip na paniwala na wala ng kapangyarihang lumaban si Yang Kai, wala ni isa sa kanila ang nag-iingat. Ang unang Soul Rending Thorn ay tumama sa isa sa mga Soul Avatars of the Territory Lords. Bumagsak ng marahas, pinalipad siya pabalik habang siya ay sumisigaw, na lumalayo sa pagitan niya at ni Yang Kai. Ngunit may lakas pa kaya si Yang Kai para abalahin siya. Ang pangalawang Soul Rending Thorn ay nagtatarget na ng ibang Territory Lord. Noong una ay nais niyang salakayin si Hongdi. Dahil sa kanilang mga naunang palitan. Tila ang Territory Lord na ito ay may mas mataas na katayuan kaysa sa iba, kaya natural na magiging mas makabuluhan na patayin siya o kahit man lang ay masaktan siya ng husto. Sa kasamaang palad, sinadya man o hindi, si Hongdi na ngayon ang pinakamalayo sa kanya. Walang pagpipilian si Yang Kai kundi pumili ng mas malapit, mas tiyak na target. Sa paglabas ng pangalawang Soul Rending Thorn, ang Territory Lords ay nagpuntirya din ng mga pag-atake kay Yang Kai. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Yang Kai kahit kaunti. Ipinatawag na niya ang Soul Warmang Lotus para protektahan ang kanyang sarili at hindi na siya magawa tulad ng dati. Kaya bakit kailangan pa niyang matakot sa mga pag-atake ng mga Territory Lord na ito? Ang violent spiritual energy ay bumangga sa Soul Warmang Lotus,
Ngunit isang pitong kulay na ripple lang ang lumitaw sa light halo nito bago tuluyang nawala ang mga pag-atake. Sa kabilang banda, ang pangalawang soul-rending thorn ni Yang Kai ay bumagsak sa mga depensa ng soul ng Territory Lord sa isang iglap, diretsyong napako sa kanyang katawan. Gayunpaman, mas mabuti ang kalagayan niya kaysa sa unang Territory Lord, dahil nagsagawa siya ng ilang pag-iingat. Ang soul-rending thorn ay hindi tuluyang nahukay sa kanyang katawan, isang maliit na bahagi nito ang natitira sa labas, na tila siya ay tinamaan ng palaso. Ang isang katulad na alulong ng sakit ay lumabas sa bibig ng pangalawang teritoryo ng Panginoong bagaman habang siya ay natisod pa atras, ang kanyang kaluluwa ay gumagalaw ng marahas. Sa pagpinuman o paggamit nito, ang soul-rending thorn ay nagkaroon ng malaking enerhiya kay Yang Kai para mag-activate, kaya natural na napakalakas nito. Ang mga limitasyon nito ay tulad ng sinumang nakakuha nito ay magagamit lamang ito ng isang beses na trump card, imposibleng mailabas muli pagkatapos ng isang paggamit. Gayunpaman, maaaring gamitin ito ni Yang Kai ng paulit-ulit na salamat sa Soul Warmang Lotus na palaging magkukumpuni sa kanyang nasirang soul. Kaya ano ang mahalaga? Nang makita nilang naglabas na si Yang Kai ng dalawang soul-rending thorns, nakahinga ng maluwag ang natitirang apat na hindi nasaktan na Territory Lords. Bakas ang mga ugat ng material na ito sa N0V Elban. Batay sa kanilang mga nakaraang karanasan, ang tao na ito ay maaaring gamitin ng 2 beses ang kakaibang artifact na iyon bago mawalan ng kakayahan. Imposible para sa kanya na maglabas ng ikatlong karayom sa loob ng maikling panahon. Bago pa man nila matapos ang pag-iisip na iyon, isang nakakatakot na eksena ang lumitaw. Sa pagbukas ni Yang Kai ng kanyang bibig, ang pangatlong soul-rending thorn ay bumaril na parang gininto ang liwanag nang magsisimulang magpahinga ang mga Territory Lords. Perpekto ang timing. Ang welga na ito ay mas masama kaysa sa una at pangalawa. Ang soul-rending thorn ay bumaril ng diretsyo sa soul avatar ng ikatlong Territory Lord, na nawala sa paningin. Isa na namang hiyawan ng katatakutan ang sumabog. Sa buong Black Ink Nest Space, ang mga aura ng soul ay nag-iiba-iba, mula sa 3 nasugatang Territory Lords hanggang sa 3 hindi nasaktan na Territory Lords, pati na rin kay Yang Kai. Ito ay puro kaguluhan.